Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy sa ating lesson process dito po sa salvation. At bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now ngayon, lesson 2 po tayo ngayon mga kapatid. At yung ating topic na bigyang pansin, pagtalakay ay ano ang tamang paraan ng kaligtasan. May isang paraan po na tamang paraan ng kaligtasan. Ang tamang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Napakaliwanag po ng ebidensya mula sa banal na kasulatan. Dito po sa 2 Timoteo 3:15, ang sabi, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakaliwanag ang nabanggit na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ganito din po ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi po dito sa Efeso 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So mapapansin natin, ang nabanggit, napakalinaw na through faith kay Kristo Jesus ang kaligtasan. Pag ang tao ay sumampalataya kay Jesus ng buong puso, makakamit niya ang kaligtasan. Dahil sa pananampalataya kay Jesus ang kaligtasan, paano natin ito ipangaral sa tao ang kaligtasan? Kasi marami po mga kapatid ang nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Pero paano natin ipangaral ang tamang paraan ng kaligtasan? Ang sagot po natin ay dapat ipangaral natin sa bawat tao na dapat sumampalataya kay Jesus para maligtas. Kasi nga, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ang kaligtasan. Ito po ang pangaral nila Apostol Pablo. Dito po sa Gawa 16:30-31. Ang sabi, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, ito po. Ang sabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So ganito po ipangaral ang kaligtasan na dapat turuan na dapat silang sumampalataya kay Jesus. Ganito din po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma 1:16. Ang sabi, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at ganun din sa mga Grego. Hindi daw niya ikinahiya yung gospel, yung salita ng Diyos, para may makapakinig para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya o sumampalataya. So ibig sabihin, kailangan ituro yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya para may manampalataya. Ganito din ang mababasa natin sa John 3:16. Ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po mga kapatid na binanggit dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang sinumang sumampalataya ay hindi na raw mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ipapangaral ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na dapat ang tao ay manampalataya. Dahil kapag hindi manampalataya, ang sabi naman po sa Juan 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya ituturo na kailangan talaga ang manampalataya. Dahil ang sumampalataya, kung babasahin din natin sa Juan 3:36, ang sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan.
Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Now mga kapatid, pansinin, napakaraming talata na mababasa, na paulit-ulit ang mababasa tungkol sa pananampalataya para makamit ang kaligtasan o buhay na walang hanggan. Meaning, through faith ang salvation. Napakaliwanag po. Ngayon, marami pong tao ngayon ang nagkiklaim, nagsasabing may pananampalataya sila. Diba? Kaya minsan hindi mo na mahalata kahit sinong tao, tanungin mo, ay maaaring magsabing may pananampalataya naman ako kay Jesus. Diba? Madaling sabihin. Pero paano natin malalaman yung tunay na pananampalataya na magdudulot ng kaligtasan? Now, mga kapatid, malalaman natin ito dahil makikita natin ang epekto nito. So ano po ang epekto nito? Una po na epekto sa tunay na pananampalataya, mababago ang buhay at hindi ito matatago. Walang matatago sa tunay na nagbabago na. Ganito po ang sinasabi sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung may makikita kayong magaling magsalita, magaling magdoktrina, pero hindi naman nababago, hindi po yan tunay na pananampalataya. Pangalawa po, na epekto, para malaman natin ang tunay na pananampalataya, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. Yan. So, anong sinasabi sa unang Juan 3:9? Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya ang tunay na may pananampalataya, mga kapatid, hindi na yan magpapatuloy sa pagkakasala. Yan po ang epekto niyan sa tunay na pananampalataya. Kaya huwag agad tayong maniwala na nagsasabing may pananampalataya ako, tumatawag naman ako kay Jesus. Pero dapat makita ang epekto. Ang epekto nito, hindi na siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Stop na ang pagkakasala, namumuhay na siya sa liwanag. At ang pangatlo, na epekto, para malaman natin ang tunay na pananampalataya, namumuhay na sa pagsunod kay Jesus. Yan po ang magiging epekto. Kung mayroon kang tunay na pananampalataya kay Jesus, sigurado susunod ka. At yan po ang ipinagmamalaki ng ating Panginoong Jesus sa mga follower niya. Anong sabi ni Jesus? Dito po sa Juan 10:27 hanggang 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. They follow me. And verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, sumusunod po, yan po ang epekto. At pang-apat na epekto sa tunay na pananampalataya, naghahari na ang Holy Spirit sa kanyang buhay at makikita na ang bunga nito bilang kontrol sa kanyang pagkatao. Mababasa po natin sa Galatia 5:22 hanggang 23. Ang sabi, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So makikita po natin, mga kapatid, na ang tunay na may pananampalataya ay pananahanan po ng Holy Spirit. At makikita nito ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya ang anak ng Diyos ay may kontrol na yan, nakukontrol yan. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na hahayaan na lang siya o di kaya idadrive siya sa kasalanan. No, may nagdadrive na sa mga anak ng Diyos. May kumukontrol na ang Holy Spirit. Kaya kapansin-pansin, sa isang mayroong tunay na pananampalataya, may kakaiba ka pong makikita at siya po ay nagiging makadiyos na. Para po sa ating iwanang konklusyon, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo tungkol sa kaligtasan sa kanilang ideya o pamamaraan lamang. Subalit sa Biblia, consistent po ang turo tungkol sa salvation. Anong sabi ng Bible? 2 Timothy 3:15, and that from childhood you have known the Holy Scriptures,
which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So, through faith in Christ Jesus. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Through faith, ang sinabi po. And that not of yourselves, it is the gift of God. So, napakaliwanag. Marami pa ito mga kapatid, na tungkol sa faith, makukuha ang salvation o eternal life. Kapag ito lagi ang binabanggit sa Bible, therefore, ito ay mahalagang katuruan para maunawaan natin ang tamang paraan ng kaligtasan. So para po sa ating review, ano ang tamang paraan ng kaligtasan? Ang tamang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So paano natin malalaman na tunay ang pananampalataya ng isang tao? Now makikita po natin ang epekto nito. So ano ang epekto nito? Una, mababago ang buhay at hindi ito matatago. Pangalawa, hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. At yung pangatlo, namumuhay na sa pagsunod kay Jesus. Pang-apat, naghahari na ang Holy Spirit sa kanyang buhay at makikita na ang bunga nito bilang kontrol sa kanyang pagkatao. Kaya mga kapatid, ang mahalaga kong tanong sa inyo ngayon, mayroon ka na bang tunay na pananampalataya kay Jesus? Kung oo ang sagot mo, malalantad ito, makikita ito, mahahalata ito sa epekto nito sa iyong buhay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.